Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang bagong kontrobersya ang humanig sa palasyo matapos ibunyag ni Senator Amy na hawak na niya ang tinaguriang pulburon video ng kanyang kapatid na si Presidente Kuting. Ang video na ito ay umano'y naglalaman ng mga sensitibong detalye na maaari magpabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, ang pulburon video ay nagpapakita ng mga aksyon ni Presidente Kuting na maaaring magdulot ng iskandalo hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang posisyon bilang pinuno ng bansa. Ang asawa ni Presidente Kuting na si Lizata Smugs na kilala bilang isang makapangyarihang unang ginang ay posibleng mawalan ng kanyang impluensya at kapangyarihan sa palasyo dahil sa naturang video. Sa isang pahayag, sinabi ni Amy, "Hawak ko na ang isang ebidensya na maaring baguhin ang lahat. Hindi ko na kayang manahimik pa. Ang katotohanan ay dapat lumabas at ang hustisya ay dapat manig." Marami ang naagulat sa mga revelasyong ito at inaasahang magkakaroon ng malawakang epekto sa politika ng bansa. Ang mga taga-suporta ni Amy na nagsasabing ito ang tamang panahon para magkaroon ng pagbabago sa pamunuan at malinis ang administrasyon mula sa anumang anomalya. Samantala, ang kampo ni Presidente Kuting at ni Lizata Smugs ay naglabas ng kanilang sariling pahayag kung saan sinabi nilang ito ay isang taktika lamang upang sirain ang aming reputasyon. Ang katotohanan ay lalabas at mapapatunayan namin ang aming kawalang kasalaan. Sa harap ng mga pangyayari, nananatiling abala ang publiko at pag-aabang ng susunod na mga hakbang ni Amy at kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang administrasyon. Ang isyong ito ay inaasahang magdudulot ng malalim na pagbabago sa politika ng bansa at maaaring maging hudyat ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nagsalita na pala si Gibo. Oh. Diyos ko, nakita niyo yung mga namumuno sa inyo? Wala sa tamang katinuan. You have to speak up. Kailangan nyo nang mag-speak up, mga kababayan. Dahil pag pinabayaan nyo pa na kayo ay pamunuan ng mga ganitong klaseng tao, di nasa inyo na yan. Hindi ko kayo kayang, ginawa ko na yung part ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas, sa lupang tinubuan na araw-araw umaasa na magkaroon kayo ng peaceful Philippines at maalwan na Pilipinas. Pero sino lang maalwan? Sila. Diyan sa SONAT, di ba, 20 million ang gastos nila sa paglamon nila. Ang mga kamag-anak ni Lizata smuggler ang alignment. Halos Diyos ko, araw-araw, panoorin nyo lang yung hindi pa nakakilala sa akin dyan sa channel natin. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano pang sabi? Ay, si Attorney Vic Rodriguez nagsalita. Shocking. The only way to regain the citizens' trust, faith, and confidence is by presenting a negative result done through an open, transparent, and credible hair follicle pulburon test. The millions of Filipinos who voted for him deserve no less. Ayun nga. Kung ito si Marcos Jr. ay responsable sa milyon-milyong Pilipino para matapos na itong mga sinasabi na siya ay nagbabangag-bangag, di ba? Nagsimula nga tayo sa Fidelix, yung statement ni Pangulong Duterte, bakit hindi siya mag-hair follicle test? Sabi nga natin, mga kababayan, kung kaya niya ng 2 minuto lang mahigit nung campaign, bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Di ba? Open, live. Kung kaya niyang umikot sa buong mundo sa mga pledges na kajutang ginimes, na mga pledges na wala namang nangyari, na sa halip na mag-invest ang mga foreign investors, lumalayo dahil sa high crime. Dahil sa kaguluhan, dyan palang airport brownout na wala ng aircon, yan ba ang maging Singapore-like tayo? At ano ba sinabi niya? Para may binanggit siya tungkol sa airport na, I don't know, na maganda na raw ngayon ang ating sitwasyon dyan sa, Manila International Airport. Di ba? Nakakahiya na yung Pilipinas, sabi ni Palangga. So dito, mga kababayan, ano sabi ni PRRD? Medyo mahaba, sabi ni PRRD. Okay. Alright. So ngayon, sabi ni PRRD, ito. Statement niya, BBM's refusal is best authentication.
The hakbang ng Maisog National Leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Marcos Jr. in the act snorting in Maisog gatherings in Vancouver, Canada, and Los Angeles. Gusto ko lang sabihin, we're not accredited dyan sa Maisog ng Pilipinas. Wala kaming pinirmahan na papeles dyan na para kami ay maging miyembro ng Maisog dyan sa Pilipinas. Kasi kami ay mga voluntaryong individual na kinikerry lang namin ang mga pangalan ng gusto namin suportahan. Ginawa na namin yan noon pa. Even before pa ako siguro nakarating sa Amerika, ginagawa ng mga Filipino-Americans. Kaya walang kinalaman yung mga tao dyan sa Pilipinas. Saka actually, yung nagmamaisog nga kami, may nakarating sa akin na message. Ito, I have to be honest with you. Yung mga maiisog dyan sa Pilipinas. Miss Marlia, kailangan daw magpa-accredit. Ano sabi ko? Anong accredit? Totoo yun. May mga papel na pipirmahan. Okay? Yung taga Vancouver, Sandra Gombo, kumusta ka dyan, Palangga? Congratulations sa inyong event. Sabi ni Palangga, ano to? Ang dami mga accreditation, chuchu-chuchu. Nagsusuporta na nga lang tayo dito sa Maisog. Ba't ang dami nilang hiningi? Ano ang advice ko? Forget about it. Huwag mo yang pansinin yung accreditation na yan. Ang importante, hindi natin kailangan magpa-accredit sa kanila. Ang importante, mag-show tayo ng support. Alam yan, kayo dyan, sa tops, lahat kayo. Hindi namin kailangan magpa-accredit sa inyo. Kung gusto nyo dyan kayo sa Pilipinas, kami, may sarili kaming mundo dito. We're just showing support. Kaya tama, si Pangulong Duterte, wala talaga siyang kinalaman dito. Oh. Yan ang pagkakaiba namin dito. Well, ako personally, kung gusto ko magtayo ng organization, yung private, yung event namin, full pack yun. Jump pack, mga Palangga. We're like 300, almost, I think, kung di ako nagkakamali, basta may 300. Private invite yun. Ganun ka-uhaw ang taong bayan sa pagtitipon dahil sila ay nabudol. O, ano sabi ni Pangulong Duterte? It was a decision made entirely by the Maisog volunteers in the said two places without the knowledge and imprimatur of the Maisog Organizing Committee. This is true. Okay, the members of Maisog leadership as just as surprised as the rest of the country when they saw it on the first time. Exactly. Paninindigan ko yan. O kayo dyan sa tops. Diba? Kayo dyan po sa I respect you guys. Pero kami dito, wala kaming time sa mga, wala akong time sa accreditation na yan. Magsasabit ka ng mga kachuchuchuchu. Kaya ang sabi ko kay Palangga, kay Sandra, kay Charlene, una, ito sabi ko sa inyo, na high blood sila. Ano ba to? Tayo na lang nagsusuporta dito sa Maisog, mayroon pang hinihinging papel. Ang advice ko, forget about it. Go! Mag-celebrate tayo. Bakit? Ano ba ang natin dito? Sa na to, di ba? Parinig lang naman natin ang ating hinaing, ang ating damdamin. Bakit pa kami magsulat-sulat ng ganyan? So wala talaga kami kinalaman dyan sa inyo sa Maisog, but we're supporting you. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, as expected, the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called Pulburon video, saying the obviously fake video is again another maliciously crude attempt. Ito yung sinabi kanina. Sinabi ba to destabilize the administration? Si Marcos pala nagsabi dito. Oh, yan. Na-discuss natin yan. Sabi ni Pangulong Duterte, first, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of the President's Marcos Pulburon addiction, as any lawyer knows. All right. Denial is the weakest form of defense. Exactly. It has to do better than that. Kaya nga, dapat bago kayo nag-deny, nagpa-authenticate muna kayo. Sabi ko nga sa inyo, ganun ba? Titignan mo lang, ay, AI to. Meron akong ginagamit na, nakita niyo yung sumasigaw-sayaw ng mga AI app, 'di ba? Yung mga na, 'di ba? May mga ganon. Yun ay AI, pero ito AI. Pero ito lang po mga kababayan ang gusto kong sabihin sa inyo. Bago ko po nilabas ito, pina-authenticate. Ngayon, asan yung authentication? Bakit ko bibigay sa kanila? Kayo maghirap. 'Di ba? Nasa inyo ang burden of proof. D&D, lahat kayo dyan, ang mga ngagpa. Ipa-authenticate ninyo. 'Di ba? Magagaling kayo. O na magkaalaman tayo. Sabi ko nga, willing ako, kontakin ako ng Amerika bukas o mamaya. At gusto ko mailagay yung pangalan ko sa dyaryo lahat. Sa lahat ng mainstream. Na si Maharlika, may isang Maharlika na naglabas ng video. Sabi nyo, deepfake. Sabi nyo, peke. Paano yun? Di ba? Yan, mga ngagba. Ano siling ni Pangulong Duterte dire? Sabi ni Mayor Duterte. Okay. Alright. Even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle pulburon test. Okay? When undertaken by a credible drug testing, sabi niya, a negative result would erase all doubts once and for all. Same panganawagan ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi ko nga, ulitin natin, kung kaya ni manibangag ng 2 minutes, more than 2 minutes na pulburon test na questionable na, narinig nyo naman doon sa PDEA next hearing kung paano i-cover up na makasabwat nila doon na mga butanding. Alright, go.
Ayan, sabi ni Pangulong Duterte, instead of doing that, however, President Marcos responded either with feigned laughter, feeble, denial, or complete, di ba? Tinanong siya noon ni, yung unang-una sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay nagpupulboron. Nakapentanyl pa yung Pangulo. Di ba? Tapos, hindi siya sumasagot, hindi siya sinasabi na, ito, hamunin kita, Marcos Jr. Dapat doon sa SONA, nanumpa ka. Ako po, si Marcos Jr., malinis po aking sistema ni isang powder ng WPS na isang white powdery substance ay wala pong nananalaytay sa dugo ko. Bakit hindi yan deny ng bangag na ito? I mean, hindi niya masabi-sabi at ng kanyang pamilya. Senator Amy, magsalita ka na. Hindi mo na ito napigilan. You have to speak up. Or else I will say something. Yes, you have to speak up. Hindi pa po, ito'y simula pa lang. May alam si Senator Amy Marcos dito. Diba, Senator Amy? Matagal mo. Okay, hold na lang natin yan. I-reserve natin yan. Marami tayong panahon. Marami tayong araw. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, with due apologies to all the experts who vouch for the authenticity of the video, the refusal of President Marcos to undergo the hair follicle pulver test is the best proof not only of the video's authenticity, but worse, his pulburon addiction. Yun na nga, bakit ayaw nyo yan ilagay dyan sa gitna para scrutinize ng taong bayan? Di ba accountable siya dapat sa taong bayan? And out of transparency, ipakita niya, mga palangga. Congratulations, we are 20,000 live viewers right now. Ngayon, mga palangga, bakit ang hirap-hirap gawin ni Marcos Jr. kung kaya niyang magbartik-bartik, kung kaya niyang mag-absent? Remember, noong December of 2023, nagbangag-bangag siya habang kayo ay nililindol sa Surigao at nagkaroon ng bang-bang-bang sa Mindanao, di ba? Mindanao State. 5 araw siya nawala nun. Ang pagtetest, wala pang hindi abutin ng isang araw, oras lang. O ilalive niya. Para once and for all, malinaw sa taong bayan na, edi, murahin niyo ako lahat. Ito lang challenge ko sa inyo. Sa lahat ng nanonood. Pag nagpakita si Marcos Jr. ng hindi altered result, yung talagang independent na magtitest sa kanya, tatanggapin ko lahat ng mura ninyo. But that's not gonna happen. You know why? Hindi man yan gagawin Kasi takot siya sa sarili niyang multo. Kasi kung gusto niyang malinis ang kanyang pangalan, which is sobrang dugyot, matagal yan ang ginawa. Bakit ayaw gawin ng isang tao ang magpapulburon test kung siya ay zero substance? Diba? Ako nga ginawa, dami ko ang pinagbibili. Actually, may schedule pa ako na Remember, I told you, sabi ko, may schedule pa ako ng hair follicle. Nagbayad nga ako 100 something yun Naku, cancel ko nga pala yun. Okay? Or gagawin ko ulit. Hindi, gagawin ko ulit for the sake of our vlog. Nakaregister ako doon. Kaya iniisip ko, parang pinahirapan ko lang yung sarili ko, pupunta ako sa center. Alam ko naman di ako nagpupulburon. But for the sake ninyo mga palangga, I will do that. Nag-test na tayo ng kit, di ba? I will do that. Pag sobrang busy lang kasi ang buhay, but I will do that. I will tell you when. Okay, the denial issued by the Department of National, this is a statement of Pangulong Duterte. The denial statement of DND is a slap in the face of every patriotic and honorable soldier who lives by the military's highest code of conduct. It is bad enough that the DND has to do the dirty job of issuing the denial. It is worse that in doing so, it has become a party to a despicable act that it should have been fighting against in the first place. Truly, DND. Di ba? Yan lang kaya niyong gawin. Pagkakita niyo ng picture, ay ng video, ay fake to, ay destabilization attempt to. Ganon kayo kabilis mag-react, hindi kayo gumagamit ng utak. Di ba may proseso yan? Na mag-invite kayo ng expert. Kung kaya ni Lisa Tanas mag-invite ng mga Romanian, ng mga foreign, nung election ng mga kasabot niya sa Pandaraya, at yan, nakalagay yan sa mga affidavit ni Atty. Glenn Chong, kaya nyo rin mag-invite ng mga expert para mag-authenticate dito. Doon sa mga nagpapanggap na kaibigan ko, okay, mga nagme-message sa akin, hindi nyo ako kayang utuin. Alam ko galaw nyo, okay? Kaya tigil nyo yan. Dahil kilala ko ang mga hibla ninyo. I'm just being nice. Tigilan nyo ako sa mga kahitaran nyo. Alright. Sabi ni Pangulong Duterte, it is strange that instead of confronting the president about it, referring to the military, DND and everything, the mainstream media, who once proudly boasted as the freest press in Asia, has chosen to look the other way. Kaya nga, ano sa media? Dati kayo, Marcos Bangag, Marcos ganito, ngayon tahimik kayo. Bakit? Sinungalingan na ba kayo ng pera ni Liza Tanas? Wala na tayong pag-asa dyan sa Philippine media. Kaya nga sabi ko, ito, mamaya na, if subsequently events prove that this
Pulburon habits are indeed true, they will forever be haunted by the memory of having contributed to the massive cover-up of his criminal activities. Kaya nga sabi ko, kayo na mga pumuprotekta kay Bangag Jr., okay? Sana kayo ay pagbayarin ng inyong mga, well, ayoko na antayin, matagal pa yun, magbayad na kayo lahat. Na pinoprotektahan nyo ang isang ngagva. Di ba? Napakasimple lang gawin ito. Ang inyong trabaho, di ba? Ang daming perang ninanakaw ninyo, simpleng expert to authenticate, hindi nyo kayang mag-invite. Okay, challenge again, naisip ko lang. Para talagang kutsain si Maharlika ng taong bayan, Maharlika, niloko mo kami, mag-invite kayo ng forensic investigator from here, from ever, saan nyo gusto, mag-invite kayo at magpa-press con kayo. Okay, right now, we are investigating this deepfake chuchu-chuchu video, O, invite nyo lahat. Invite nyo lahat ng media ng international. Kasi gusto nyo ako talagang patumbahin, gusto nyo akong gurgurin, di ba? Invite nyo lahat, tas live telecast nyo, invitahin nyo lahat ng mainstream media, pati international, para si Maharlika ay talagang i-crucify, di ba, ng mga tao. I am waiting for you, mga gawin nyo. I'm giving you 3 days to do that. Invite the experts, you call the US government, di ba? Oh, I'm giving you 3 days. Napakabilis na. Gawin nyo ha, I'm waiting. Na gusto kong mailagay ako sa lahat ng dyaryo, gusto ko mailagay ako sa lahat ng mga broadcasting companies. Na ako ay nagpakalat ng deepfake na yan. Yan na gawin nyo. Assignment ko yan sa inyo. Challenge nyo. Pag hindi nyo magawa yan in 3 days, ibig sabihin bangag kayong lahat. You, military, AFP, PNP, yan yung mga nanonood kayo. Challenge ko po yan sa inyong mga boss. 3 days. I-expedite nyo lahat ng galing nyo. Lahat ng pera ng bayan, i-expedite nyo. You call all the experts. At magsasagutan tayo ng bonggang-bongga. Well, anyway, paano nyo sasabihin na si Marcos Jr. yun? Dininay na nga ni Abalos na ang layo, hindi yun si Presidente. Bakit nga naman pala? Bakit pa kayo mag-hire ng experts, by the way? Kung mismo sinabi na ni DILG, ni Abalos, na hindi si Marcos yan, hindi yan si Presidente, kasi ang layo. So what's the point? Nonsense, di ba? Pero ang gusto nyo lang, pagtakpan, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Gusto kung patuloy ninyo i-cover up itong presidente nyong ngagba, then dapat managot talaga kayo sa bayan. Okay, sabi ni Pangulong Duterte, the shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted this chance. Exactly. Yung mga lumamon doon sa Congress at Senate, kasama mga kabit, lahat ng mga jutang ginimes ninyo, di ba? Na umaayon kay Bangag, may saltik din kayo. Di ba? Kasi, nakikita nyo na sa inyong mga mata, ay sa inyong mga kapaligiran, kung anong ginagawa, well, what do you expect? Kinabang yung mga hinayupak na yung mga yan. Okay, malapit na. Bye. This act showing in public what had been long whispered in private, the men and women of Maisog have proven themselves worthy to be called Filipinos. They have exposed themselves to danger and harm, but they are ready to make the sacrifice to rid this country of a head state that is an embarrassment all over the world. Thank you, Pangulong Duterte. Mga kababayan, ano ang mapapala ni Maharlika? Walang Pilipino o tao na ilalagay sa peligro ang kanyang buhay na i-expose ang pinakamataas na pwesto sa isang bansa, katulad ni Bangag Jr. Walang taong gagawa niyan na mag-iimbento ng kwento para banggain ang mga mastermind ng Cindy, Cato, and Mafia. Walang taong matino na babangga sa isang pulboronic. Sino lang ang taong babangga? Ako. Why? Kasi magkaibigan kami dati. The reason why hindi ko sila tinitigilan dahil sa pangako nila sa akin sa inyo na ibabangon ang kinabukasan ninyo. Nakaatang ang buhay ko na anytime pwede nila akong gurgurin. Okay? Sino ang matinong babaeng maalindog? Dapat may ganon. Ang gagawa ng ganito na isa lang ang kanyang buhay. Kung ito ay trip-trip ko lang, di ba? Trip-trip ko lang, gusto ko lang mapapansin.
walang matinong tao, pero ito ay tunay na laban para sa aking mga kababayan dahil minsan kayo ay na-impluwensyahan ng ating mga vlogs na si Marcos Jr. ay ibangon kayo pero binigo kayo. 2 taon na ang kasinungalingan niyang 1 million a year na bahay, niyong 140,000 na bahay hindi pa maitayo at walang mga facilities para sa mga tao, mga palangga natin na yung mahirap para dito sa low-cost housing na ito. Nga, ang pangako sa bugas, nga, ang pangako sa mga OFW na, ang OFW kapag siya ang naging presidente, by choice na lang ang pag-abroad, hindi by necessity. The reason why I am speaking here sa harap ninyo, dahil sa pambubudol sa akin, pambubudol sa inyong lahat. At sabi ko nga, lahat tayo mamamatay mga kababayan, una-unahan lang. At isang buhay lang. Pero dito sa buhay ko sa mundong ibabaw, isinugal ko na para labanan ang mga gantong klaseng uri ng gobyernong ngagva. The next, sabi ni Pangulong Duterte, the next few days will be very, okay, nabasa ko na yan. Ay, hindi pa pala. Okay, the next few days will be very crucial to every Filipino and the Filipino nation. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and those involved in the cover-up. It is a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, hiding in fear and self-preservation. Ulitin ko, isang beses ka lang mabuhay, men and women in uniform. Unless you are for your vested interest. Ikaw ay para sa pansariling kapakanan. Ako, anong mapapala ko dito? Sumusweldo ba ako sa gobyerno? Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.